So, hi guys! Maayong adlaw sa tanan. So, maayong gabi. So, before I start, atong topic karon guys, no, kay kuan kanang about sa direct hire. So, before I start my video, no, please pa-subscribe naman guys, pa-like naman, pa-share. So, basta ang important is pa-subscribe. So, thank you very much. So, direct hire. So, nag-message ako, nag-message sila sa ko about direct hire. And then, shout out Teresa from Singapore. And nakita niya akong FB account diha sa description ako sa akong diri sa akong YT account. So, iya akong gi-message about sa akong agency. So, gitawagan na daw niya, tinawagan na niya, tapos close pa ngayon. In which totoo kasi yung sister-in-law ko nag-process papunta dito pero hindi pa siya makaprocess kasi sarado pa. So anyway, direct hire. So niingon siya sa kuha, nasabi siya sa akin na 60k yung hinihingi sa taong maghahanap dito. In all. Tapos sabi ko sa kanya, so yung gagastusin mo sa Pilipinas kasama na. Sabi niya hindi pa. Yung 60k euro. So 360,000 pesos yun guys. Para dito lang daw yun. So, di ba ang laki? So, sabi ko, ang laki. Sabi ko sa kanya, ang laki. Pero kasi naman, nasa Singapore siya. So, sabi ko, may experience ka naman. Di ba? Pag-uwi, kasi gusto niya talaga dito. So, I mean, kasi pag mag-apply ka sa agency, magpa-interview ka, makahanap ka ng employer, yung gastusin mo is Pilipinas lang. Ang gagastos dito ng mga papers mo, lahat-lahat, yung employer na mag-hire sa'yo. So, yung gagastusin mo sa Pilipinas, let's say 200,000, lahat-lahat, pamasahe, pagkain, boarding house, mga requirements, yun na yun. Pagdating dito, first salary mo, malinis na. Buo na yun. So, yung direct hire niya is 1,000 euro yung, let's say 1,000 euro yung sahod niya. So, 6,000 euro, siguro let's say mga 10 months mo yung babayaran. Kasi hindi mo naman siya bayaran ng 1,000 yung buong sahod mo, ibabayad mo, di ba? So, parang paunti-untiin mo siya or kalahati, di ba? So, let's say 1 year, 10 months to 1 year mo siyang babayaran, di ba? Tapos, syempre, nangutang pa tayo ng mga process natin sa Pilipinas ng 200,000. So, another, babayaran mo yun. So, let's say, lahat ng utang natin mababayaran ng 1.5 years. Mababayaran natin yun ng 1.5 years. So, di ba, ang laki. So, while mag-agency ka, yung sahod mo naman pagdating dito is 785 lang. Sa ngayon, yun yung nalaman ko. 785 lang. Pero at least yung ginastos mo is sa Pilipinas lang. Yun lang yung ginagastos mo. And pag yung amo mo naman is happy sa'yo, nagbibigay sila yan ng increase. Kasi ayaw din nila yung umalis yung katulong nila. Pag happy sila, satisfied sila, syempre, alam na nila yun. Maliit yung salary offer pagaling ng Pilipinas. Kasi strategy din nila yun. Alam din ng mga employer na nagustuhan ko to, tas makita ng mas malaking sweldo, syempre, aalis to. Kaya, nagbibigayan sila ng increase. But, let's say, binigyan ka lang ng 50 increase. Let's say, yung sahod mo is 850 euro lang. Natapos mo na yung 2 years contract mo. O, diba? May nag-offer doon ng 1,300 euro, 1,200, 1,100 or 1,000 euro. Diba? So, ikaw na mag-desisyon kung saan ka, diba? Yun yung pag mag-agency ka. So, kung nag-direct hire ka naman, let's say, magbabayad ka lahat ng utang mo is 1.5 years. So, yung 2 years contract mo is half year na lang yung parang ma-enjoy mo yung sweldo mo, di ba? Renewable naman. Pero, isipin mo, sayang yung isa't kalahating taon
na grabe yung binayad mo dahil lang makapunta dito. I mean, ang ibig kong sabihin, kung may experience ka naman as a domestic helper, kung pasok ka naman sa agency, kung tatanggapin naman nila yung application mo, why not to try mag-agency, mag-apply sa agency? I mean, kahit maliit lang yung kahit maliit lang yung offer salary, magi-increase yan pag magustuhan ka. O diba? Pag hindi kaya, aalis, hanap ng other employer pag matapos ang kontrata. Hanap ako ng other employer kasi malaki na yung malaki yung sahod. Kaya ginawa yan na offer sa Pilipinas kasi para may kukuha ng mga employer. Para may kukuha ng mga employer sa Pilipinas. Kasi pag, di ba, gagastos pa sila dito, tapos malaki yung offer salary doon, pag galing sa Pilipinas, syempre, mamahala na yung employer. So, yun lang yung, so, kayo na ang bahala ha kung ano yung pipiliin ninyo. Pero kung pipiliin nyo lang naman yung direct hire, make it sure guys, no, na legit yung taong maghahanap sa inyo ng ng amo. At saka, wag muna sigurong magbigay ng pera pag wala ka pang process, hindi ka pa nagpa-process kasi parang ingat-ingat, madaming kapwa Pilipino natin, may mga scammer na kapwa Pilipino natin, yung kababayan natin sa Pilipinas na gustong pumunta dito or kahit naman sa ibang bansa, other country, marami ding mga mismong kababayan natin ang mangilad sa ato ang mga kababayan mga nasa Pilipinas. So ewan ko, I don't know what is the Tagalog ug mangilad, mga scam, let's say na lang mga ganyan. So kung first timer ka naman at may tutulong sa'yo, mag-direct hire. So grab the opportunity na lang, bahala, o magbabayad ka ng malaki. Di ba kasi first timer ka, so hindi ka din naman tinatanggap sa agency pag mag-apply ka. Yun yung gusto kong i-share. Kasi yung sister-in-law ko, kukunin ng amo ko para sa nanay niya. So, hindi malaki yung sahod ko dito guys. Kasi happy naman ako sa kanila. Satisfied naman sila. At saka, parang may connection kami. And kung may favor ako, nasasabihin na punta kami dito sa so bigyan ako ni ma'am ng more time para ma-enjoy ko yung pupuntahan ko. So yun. Kukunin ni amo ko yung asawa ng kapatid ko para sa nanay niya. So sabi nila ang nagastos nila sa agency is 1,500 euro. Kasama na yung lawyer nun at saka agency. So kung sisingilin ka ng direct hire, 5,000 to 6,000 euro. Diba ang laki? O let's say na lang ang amo ko may binayaran pa sila outside of lawyer and agency. Let's say nagbayad sila ng mga documents, pinakamalaki na siguro ng 1,000 euro. Pero sobrang laki na yan. Pagpalagay na lang natin. So, gumastos lang ng 2,500 euro. Diba? Kung mababayad ka ng 6,000 euro para dun sa taong maghahanap, kasama na yung lawyer. Diba ang laki? Ang laki nung kita niya. Pero wala tayong magagawa kasi first timer tayo or gusto natin pumunta talaga dito, diba? I-grab na lang natin yun. Pero, yun nga lang. Be careful, guys, no? Kasi maraming maraming scam. So, pero pagkakilala nyo naman, siguro naman, hindi naman siguro niya gagawin sa inyo, di ba? So, yun lang yung ibig kong sabihin, i-share. And I hope makatulong itong mga pinagsasabi ko. And, yeah, so kayo nang bahala kung ano yung kayo na magbalanse kung mag-direct kayo or mag-apply kayo through agency. Pero
kung ako yung tatanungin, why not to try mag-agency muna? Pag hindi ako ma-hire, pag like I waited long time, wala pa ding nag-hire sa akin, that's the time na i-message ko na yung kakilala ko, sige magda-direct hire na ako kasi walang nag-hire sa akin. So yun yung kung ako yung papipiliin kung saan ako. So doon muna ako sa magpa-interview muna ako sa agency. Kasi okay, maliit lang yung offer salary, pero maliit lang yung gagastusin ko. Hindi ako masistress mag-isip na yung babayaran ko sa Pilipinas na utang at saka dito pa. So, yun lang yung ibang isi-share ko ngayon, guys. And hopefully, may naitulong ako, makakuha kayo ng mga idea. So, kayo nang bahala kung ano yung pipiliin ninyo. So, thank you for watching and then see you next time on my video. So, siguro i-video natin kung anong dapat dalhin papunta dito at saka magkano yung dadalhin. Kasi may nag-comment na about kung anong dapat dalhin at saka magkano yung dadalhin natin. So, thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe my small channel and ingat po tayong lahat. Bye-bye!